Ustad, we are live. We are live, Ustad. Okay. Itong mic na natin. Okay, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dito na tayo. Okay. It is clear, Miss Roxanne, can you read it? You can see it, Roxanne? Yes, Ustad. It is readable? Yeah, it is. Okay. No problem. Okay, we will start. Pakibasa nga Yusuf. Kasi dito na tayo. Assalamualaikum Ustad. Waalaikumsalam. Babasahin po Ustad. Dito tayo mag-start. What is the proof of this fact? The words of Allah. O Okay, men, answer. worship your Rabb. And then? So Question, what is the proof of this fact? Ano daw ang proof natin na ang Allah is our Rabb, ating Panginoon? So ito yung verse ng Allah. Okay, read nga ng meaning niya. Who is the Rabb? Answer. The Rabb is the master. Oh, continue. O men, worship your Rabb who has created you and those who were before you, so that you may guard yourselves against Allah's chastisement. He who made the earth a bed for you, and the heaven a roof, and sent down water from the heaven, and therewith brought forth fruits for your sustenance, so that set up equals to Allah while you know the truth. Okay. So tingnan natin sa kabila, sa Arabic niya. Kasi sa Arabic, dito tayo na nag-stop. Dito. And then ang sabi ni Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, al-khaliqu li hadhihi al-ashya' wal mustahiqqu lil ibadah. Al-khaliq, ang lumikha sa lupa, nasaan nandito? Ang lumikha sa langit, ano pa? Ang nagpaulan, nagbigay ng tubig galing sa langit, ulan, ay galing sa Allah, ay ang Allah ang lumikha. At ang mga bungang kahoy, Allah rin ang lumikha. So lahat ng nakikita natin ay Allah ang lumikha. So sabi niya, wal mustahiqqu, siya ang may karapatan at karapat-dapat lil ibadah, karapat-dapat na sambahin. Next, wa anwa'ul ibadah,
At ang klase ng ibada, klase na ng ibada, allati amara Allahu biha, yung inutos sa atin ng Allah, allati amara Allahu biha, yung inutos ng Allah, tulad ng Islam. Ano yung ng Islam? Yung reliyong natin. And then ang iman, yung paniniwala natin. Al-ihsan, anong ibig sabihin ng al-ihsan? Yung pagmatotoo natin. Wa minhu ad-du'a, kasama din dito ang paghiling, pag-request sa Allah subhanahu wa ta'ala. And then al-khawf, at takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. And then ar-raja, ano yung sinang ar-raja? Yung hope. Hope, ano yung hope? Paano ba yung Tagalog ang hope? Yung Pag-asa po, pag-asa. Ustad. Ano yun, Yusuf? Pag-asa po, Ustad. Hope. Hope, pag-asa. Opo. And then next, tawakkul. Ano siya na tawakkul? Trust. Pagtitiwala sa Allah. Ang tawakkul kasi kapag gumawa ka ng bagay, gagawin mo muna and then sabihin mo na ikaw na bahala ya Allah. So yun ang tawakkul. Halimbawa, nag-study ka and then pagkatapos mo mag-study, sasabihin mo, ya Allah, ikaw na bahala. Yun ang tawakkul. And next is ar-ragba. Yung determination mo. Yun ang ragba. Yung gustong-gusto mong gawin. Yun ang ragba. Halimbawa, gustong-gusto mo makuha, makapasok ng paraiso. Ragbang tawag doon. Gustong-gusto mo magka-reward. Bibigyan ka reward ng Allah. Tawag doon, ragba. And then, ang kasunod is rahba. Ang rahba ay takot naman. Tulad ng takot mo kay Allah. Takot mo makapasok ng paraiso. Ang tawag doon, rahba. Or takot mo ikaw ay mabigyan ng punishment sa loob ng libingan. So, rahbang tawag doon. Takot mo na hindi maganda ang sitwasyon mo sa araw ng paghuhukom. Tawag doon, rahba. And then while next is al-khusyu. Ang ibig sabihin ng al-khusyu naman, ito yung takot nito kay Allah, pero with concentration. Concentrate. Yun ang khusyu. Concentration, takot na may concentration, takot na may pagpakumbaba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yun ang khusyu. Nakuha, parehas yan sila takot. Wal khasyatu. Khasya, kasali pa rin yan siya sa takot. Pero ang khasya, takot with knowledge tungkol sa Allah subhanahu wa ta'ala. Takot with knowledge sa Allah subhanahu wa ta'ala. Tulad na lang sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, teka lang, verse ata, innama yakhshallaha min ibadil ulama. Aya yun, verse. Katotohanan, ang may takot sa Allah, ang ginamit is khasya. Katotohanan, ang may takot sa Allah subhanahu wa ta'ala ay yung may kaalaman tungkol sa Allah subhanahu wa ta'ala. So tinawag doon khasya ang ginamit. Next is al-ibana. Al-ibana yung pagbabalik loob sa Allah. So kasama rin niya sa mga ibada. Next is al-isti'ana. Paghingi ng tulong. Paghingi ng tulong, al-isti'ana. Next is al-isti'adha, pagpapakupkup. Paghingi ng proteksyon sa Allah, al-isti'adhang tawag. Okay na? Next, al-istigatha. Ang istigatha, paghingi ng
ulan. Al-istighatha, paghingi ng ulan. Okay. Wadhabhu, ang pagkatay. Kaya pag nagkakatay tayo, ano sinasabi natin? Bismillahi, Allahu Akbar. Pag nagkatay ka ng manok, kambing, ng kurban mo, ang binabasa mo, Bismillahi, Allahu Akbar. So, wadhabhu, ibadah rin yan. Wan-nadharu, ang nadhru, yung promise. Yung sasabihin mo, Ya Allah, promise ko sa'yo, pag makapasa ako, mag-aayuno ako. Ya Allah, pag makapasa ako, papakain ako. So, promise yun. Kailangan mo yung gawin. Kapag nag-promise ka naman na hindi mo gawin, kailangan hindi mo rin gawin. So, ang tawag doon, nadhru. Ibadah din yun. Wa ghayru dhalika min awa'il ibadah. Wa ghayru dhalik, at iba pang klase, maliban doon, ano yun? Min anwa', galing sa mga klase ng pagsamba, ibadah. Allati amarallahu biha, yung pinag-uutos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dito muna tayo. So, saan yung isa? Balik tayo dito. So, ito ang proof ng Allah subhanahu wa ta'ala, siyang ating Panginoon. Kaya ang sabi dito is, hindi natin, Ya ayyuhan nas, u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhi min qablikum la'allakum tattaqun. Okay. Wag na to kahit. Kasi kung iano mo, meaning lang to ng verse na to, o kayong mga tao, sambahin nyo ang inyong Panginoon. Alladhi, yung lumikha sa inyo. Walladhi na min qablikum, at lumikha ng nauna sa inyo. La'allakum tattaqun, sana magkaroon kayo ng takot kay Allah. And then, alladhi ja'ala lakum al-arda firasha, at siya ang lumikha sa lupa. Ano ginawa niya sa lupa? Firasha, ginawa niyang flat. Was samaa binaa, at ginawa niya yung langit na sa taas, hanging. Wa anzala minas sama, at nagpababa galing sa langit, maan, tubig. Fa akhraja bi minath thamarat, at pinalabas niya nang dahil sa tubig na yan, nagkaroon ng bunga ang mga bumubunga, o yung mga kakahoy-kahoyan. Pananim. Rizqan lakum, ang purpose niyan ay sustenance. Pag ano niya? Sustenance natin. Biyaya sa atin. Fala taj'alu lillahi andada, at huwag niyong tambalan. Huwag kayong kumuha katambal ng Allah, andada. Ano dito? Ito na. Huwag kayong kumuha mga katambal na sambahin nyo maliban sa Allah. Wa antum ta'lamun, at alam nyo na hindi yun totoong Diyos. So ito yung ano niya, English niya. Okay. So ibaba natin dito. So ang sabi sa dulo ng verse, sabi ni Ibn Kathir rahimahullah, sabi niya, the one who created these things, ang nag-iisang lumikha sa mga bagay na nabanggit sa verse, ay karapat-dapat na sambahin. And then, ang next katanungan niya is, what is worship? Ano ba yung pagsamba? Ano bang ibada? Ang ibada ay, yala Maria Aurora. Ano ang worship? Maria Aurora? Ano ni Maria Aurora yung ano natin. Yala. Saan na si Maria Aurora? Narinig ba ako? Hindi. Yala, Mama Z. Pakibasa nga, Mama Z. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam.
What is worship? A Hmm. worship is absolute devotions and obedience with humility and submissiveness to Allah, and absolute love and adorations of the one whom this is owned. In other words, worship is a conclusive definition comprising deeds and words that Allah loves and approves, whether manifested or hidden. Okay. So dito ang sabi, ito yung worship. So ang worship ay siya na yung absolute devotion and obedience. So yung pagka-devote natin at pagsunod with humility and submissiveness. Ano yun? Pagpatikumbaba at pagsuko sa Allah subhanahu wa ta'ala, and absolute love, pagmamahal, adoration of one to him. What is this? This is to whom this is owed. And then meron din ang ibada. Sinabi ni ni Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, al-ibadatu ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min aqwalin wa af'alin zahiratin wa batinatin. Ang ibada, sabi ni Ibn al-Qayyim rahimahullah, Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, siya na daw lahat ng pangalan sakop niya, yuhibbuhu Allah, gustong-gusto ng Allah na gawin mo yun, wa yarda, at ikakalugod ng Allah na gawin mo yun. So ang tawag doon ibada. Salita man yan o gawa, public man yan o secretly. Ang mahalaga ay kalugod-lugod kay Allah at gustong-gusto ng Allah, ang tawag doon ay ibada. So kung ibada ay napakalawak, pag-ibada ang pag-uusapan natin. Ngayon, sabi dito is, how many forms of worship has Allah enjoined? Ilan bang klase? Ilang klase? So kung tingnan mo dito, asan na siya? Tingnan mo yan. Yan natin dito sa kabilang isa. Ulitin natin daw. Tapos dito, palitin natin. Mababasa niyo pa rin ba? Hindi. Mababasa mo pa rin, Mama Z? Mama Z, mababasa mo pa rin? Opo, Ustad. Okay. So, tingnan mo sa kabilang Arabic niya, nandito sa kabilang English niya. Okay, so ang una daw klase ng ibada, tulad ng nasabi natin, ay al-Islam. 5 pillars of Islam. Banggit na natin yan. Saan na yung 5 pillars? Ito. Bakit di kumukuha yung ballpen natin? 5 pillars of Islam. And then, articles of Iman, faith, paniniwala natin. Nandito ang Iman. And then, watchfulness. Actually, yung watchfulness, yun ang ihsan. Alam niyo yung ibig sabihin ng ihsan? Yung sambahin mong Allah na parang nakikita mo siya. Kung hindi mo siya makita, ilagay mo sa puso mo, nakikita ka lagi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yun ang al-ihsan. Ulitin ko ang ihsan. Dito nakalagay sa translation niya, watchfulness. Ang ihsan ay nakikita, sambahin mo ang Allah na parang nakikita mong Allah. Tapos, kung hindi mo makita ang Allah, kasi talagang hindi natin makikita ang Allah dito sa mundo. Makikita lang natin ang Allah sa kabilang buhay. So kung hindi natin makita ang Allah dito sa mundo, kasi hindi talaga yan makikita natin, isipin natin, ilagay natin sa puso natin, nakikita tayo lagi ng Allah subhanahu wa ta'ala. And then, ad-du'a, kasama din daw, adherence to His commands, pagsunod sa kanyang mga kagustuhan, sa kanyang mga pinag-uutos. Supplication, ito na yung dua, paghingi. Fear of Allah, khawf, takot.
And then hope in His mercy. Yun ang raja. Pag-asa. Umaasa ka na kaawaan ka ng Allah. Umaasa ka na kaluguran ka ng Allah. Umaasa ka na ipapasok ka niya sa kanyang paraiso. So itong mga kailangan umaasa ka pero meron kang ginagawa din. And then at tawakkul. Ang dito nakalagay, committing affairs to Allah. Anong committing affairs? Yung bang lahat ng gawain mo, after mo gawin, isasabihin mo, Allah nang bahala. And then, hindi pwede yung sabihin mo lang, Allah na yung bahala, pero wala ka namang ginagawa. Kailangan Allah ang bahala, at the same time, ginagawa mo rin ang mga possibility. Okay. And then next, fear with reverence. Nasaan na yun dito? Ragba. Ano kaya? Fear with reverence. Nasabi na natin kung ano ibig sabihin ng ragba. And then, ang ragba is kagustuhan mo. Yun ang ragba. Kagustuhan mo. Kagustuhan mo pumasok ng paraiso. Kagustuhan mo makakuha ng reward. And then, seeking His aid. Nasaan ang seeking His aid? Ang seeking His aid, nandito siya sa al-isti'ana. Seeking His aid, al-isti'ana. Ibig sabihin dito, ang ano dito, yung fear with reverence, sinama dito ang ragba, kasi di ba sabi ko, at ang rahba, al-khusyu, at khasya. Kasi ang meaning ng ar-rahba, al-khusyu, at saka al-khasya, ang tatlong ito, di ba sabi ko, takot. Ito, takot kay Allah, na makapasok sa impyerno, al-khusyu, takot kay Allah na may concentration, patikumbaba, al-khasya, takotin kay Allah with knowledge. So inisa lang dito sa meaning niya. And then seeking His aid, al-isti'ana, and protection. Nasaan ang seeking protection? Al-isti'adha, paghingian ng protection, pagpakukup. Pero ang inaba hindi binanggit. Ang inaba pagbalik loob yan. Pagbalik loob kay Allah. And then relief. Kasamang relief saan? Al-istigatha. Hingi ka ng ulan. Hingi ka ng tulong kung ikaw ay nasa kagipitan na. Tulad ng mga may papatay sa'yo ganyan. Ang tawag doon istigatha. Paghingi mo ng relief. Tulong. Wadhabah. Sacrificing animals. Ito nang sinasabi ko, pag nagkatay ka, kailangan lillah, para kay Allah. One another, ditong sabi vows. Yung pag-swear mo, swear. I swear to Allah. So yan ay ibadah rin. And other acts of worship, which Allah has commanded and enjoyed. And then next, all of which must be dedicated to Allah alone, to Him alone. So yan ang short niya dito. Next, what is the proof? What is the proof? Yala Charville. Nakibasa Charville. Asa si Charville? Afrah. Tutulog pa ata kayo ah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pakibasa nga, Prah. How many farms? Tingnan mo lang. Hindi Hindi mo po makita? nakikita. Oh, Hindi po. ganyan. Hindi ko mo. Makita mo na? Half lang po, Ustad. Ngayon, hindi mo makita pa rin? Oh, teka lang po. Nanay po, Ustad. Ha? Sorry. Hindi mo makita? Ay. Kaya na po, Ustad. Ang late ang ano mo. Anong nakikita mo ano? Yusuf? What is the proof of the above? Nakikita mo rin. Mabilis ba Opo, yun? Ustad. Oh, nakikita na, Ustad. Na mabagal ang ano niyan. Saan ka ba, Afra? Sa Pilipinas ka? Opo. Kaya pala. Okay. Pakibasa nga, Afra.
What is the proof of the above? The words of Allah and the places of worship belong to Allah. Therefore worship none beside Allah. And he said, Hmm. and your Lord has decreed that you worship none but Him. Okay, so dito, wa annal masajida. Itong proof natin, dalil. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahadan. At ang mga lugar, yung mga masjid, masajid, plural ng masjid, ay para kay Allah lamang. Kung saan, dito mo, o ang lugar na ito ay pagsamba lamang kay Allah. Fala tad'u ma'allahi ahadan. At huwag kang sumamba, magtambal sa Allah subhanahu wa ta'ala kahit sino man. Kahit isa sa mga sino man. So bawal magtambal sa pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kasunod na verse, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iya. At na-decreed, nautos, na command na ng Allah subhanahu wa ta'ala ng iyong Panginoon o Muhammad. Ibig sabihin, pag si Muhammad na ang nabanggit, kasama na rin ang kanyang mga follower, tayo, alla ta'budu illa iyahu. Ang wala kayong sasambahin except sa kanya, except siya, except ang Allah subhanahu wa ta'ala. And then next, pakibasa daw Roms. Ito Roms. Ustad, Hmm. what is the ruling concerning one who devotes any act of worship to other than Allah? Hmm. Answer, whoever dedicates any act of worship to other than Allah is a polytheist and an unbeliever even if he performs prayer, Hmm. observes fasting, performs hajj, or alleged to be a Muslim. Okay, so ito yung problema. Kasi ang ruling is kapag tayo ay nagkakaroon ng pagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala, ano ang ruling niya is tayo ay polytheist, mushrik. At matatawag pa rin tayo bilang isang unbeliever. Kahit na tayo ay nagsasala, kahit na tayo ay nagfa-fast, kahit na tayo nag-hajj, kahit na sinasabi nating Muslim tayo, pero sa paningin ng Allah ay non-Muslim pa rin tayo. Muslim ka, Muslim ako, pero ang problema kung tayo ay sumasamba sa mga libingan, sa mga taong patay na, sa mga bato, sa mga kahoy. So kahit ano pang ibada na sa tingin natin ginagawa natin, mai-invalid yan lahat. Okay, next. Paki-continue, Roms. What is the proof of the above? The words of Allah. And he who calls on another God along with Allah, for which he has no proof, shall be held accountable for this by Allah, for surely the disbelievers never prosper. Okay, so ang dalil natin, waman yad'u ma'allahi ilahan akhar, ang sino man nagsamba, tinambalan niya ang Allah sa pagsamba, la burhana lahu, na wala siyang basihan, fa innama hisabu inda rabbih, katotohanan, accountable siya, i-account din siya doon sa kanyang Panginoon, doon sa kabilang buhay. Innahu la yuflihul kafirun, katotohanan walang nagsasucess doon sa kabilang buhay kapag siya ay disbeliever or unbeliever. So, hindi nagsasucess. Walang nagsasucess doon na kafir sa kabilang buhay. Continue, Roms. What is the proof? What is the proof of the fact that supplication is an act of worship? Words. Teka lang dito, no? There Allah. And your Lord said, call me and I will respond to you. Verily, those who are arrogant in rejecting worship of me shall enter hellfire despised. And the saying of the prophet, peace be upon him, supplication is the essence of worship. And in another narration, supplication is worship. Okay, so kung titingnan mong sabi ng Allah,
Anong sabi niya dito? Anong proof natin na ang pagsamba ay kay Allah lamang? Qala rabbukum ud'uni astajib lakum. At ang sabi ng inyong Panginoon, humingi kayo sa akin. Tingnan niyo, humingi, request kayo sa akin. Astajib lakum, at aking tatanggapin. Innal ladhina yastakbiruna an ibadati, katotohanan yung mga nagmataas an ibadati, kaya hindi siya nagsamba kay Allah dahil nagmataas siya. Paano ka magmataas? Bakit pa ko hiling kay Allah? Kaya ko naman. May kaya naman ako. So sino daw ang nagmataas sa pagsamba sa Allah kaya hindi siya nagsamba? Dahil sa tingin niya, kaya niya na, sayadkhuluna jahannama dakhirin. Katotohanan, makakapasok siya ng paraiso, astagfirullah. Makakapasok siya ng impyerno, dakhirin. Yung nasa kahinaan. Ang parang taong nakukulong. Tingnan mo yung taong makukulong. Ganun pa, sobra pa doon. So yun ang dalil na ang pagsamba, ang dalil daw ng worship, ang paghingi sa Allah subhanahu wa ta'ala, itong dalil niya. Yung, ang sabi niya, inyong Panginoon, humingi kayo sa akin at aking tatanggapin. MashaAllah. Okay, next is, punta muna tayo dito sa kabila natin. Dito na. Palakihin natin. Saan na kaya? Paano pa ito lakin? Paano palakihin? Nasaan ka na? Ayan. Lakihin natin muna. So, nandito na yung dalil. Sabi niya, wad dalil, qawlu ta'ala, wa annal masajida lillahi, fala tad'u ma'allahi. Ito na yung dalil kanina, yung katotohanan ng mga lugar, ang mga masjid, para kay Allah. Fala tad'u ma'allahi ahadan. At huwag kayong sumamba kasama ng Allah, pagtambal kay Allah kahit sino man. Next is, faman sarafa minha shay'an lighayrillah, ang sino man nagsamba, sinamba niya sa iba, binigay niya sa iba, maliban kay Allah, lighayrillah, sa iba, ano mangyayari? Fahuwa musyrikun kafirun. Siya ay musyrik. At ano dito? Disbeliever pa rin siya. So, di ba nabanggit na natin yan? Faman sarafa, ang sino man nagsamba, maliban kay Allah, ibinigay niyang kanyang paghingi. O taimin yung paghingi na Allah lamang ang dapat, ang may kakayahang magbigay sa kanya ng solution. Tulad ng maghingi ka ng ulan, walang ibang makakabigay sa iyo niyan, kundi ang Allah. Tulad ng paghingi ng rizq, yang walang ibang kakayahan niyan, kundi ang Allah. Tulad ng pagpapa-stop ng lindol, walang ibang may kakayahan niyan, kundi ang Allah. Hindi ka pwedeng pumunta doon kay Kibuloy. Okay, so lahat ng bagay na hihilingin mo, na alam mo ang may kakayahan na magbigay noon sa iyo, ang Allah subhanahu wa ta'ala, tapos hiningi mo sa iba, mabibilang yung shirk. Mabibilang yung shirk. Pero kung naging kayong normal na hingi, asin, tubig, hindi naman yung mabibilang shirk. Ang sinasabi lang natin dito, yung mga bagay na walang kakayahan magbigay ang hiningi mo, ang hiningan mo, kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala, doon siya mabibilang na shirk. Wa dalilu qawlu ta'ala, ito nang binanggit natin kaninang dalil, o may yad'u ma'allah ilahan akhar, ang sino man sumamba, nagtambal sa Allah, ibang Panginoon maliban sa Allah, la burhanala, na wala siyang basihan, fa innama hisabuhu indallah, siya ay i-account doon sa kabilang buhay. Saan daw? Doon kay Allah subhanahu wa ta'ala, which is sa kabilang buhay. Innahu la yuflihul kafirun. Katotohanan, walang nagsasucess na mga disbeliever sa kabilang buhay. Oo, merong mga disbeliever nagsasucess dito sa mundo, pero take note, sa kabilang buhay, walang nagsasucess. And then next, ad-du'a'u mukhul ibada. Tandaan natin ang paghingi, pagsamba, paghingi sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mukhul ibada. Ano mukh? Utak. Ang mukh, utak ng pagsamba. Ako, ano yung ang paghingi? Utak ng pagsamba. So anong dalil daw? Nabanggit na rin natin, wa qala rabbukum ud'uni, at ang sabi ng inyong Panginoon, humingi kayo sa akin, astajib lakum, aking tatanggapin.
Innal ladhina yastakbiruna, at katotohanan ng mga sila nagmataas. Kaya hindi sila nakapagsamba sa akin, kaya hindi sila nakapagsamba kay Allah. Sayadkhuluna, makakapasok din sila ng impyerno dakhirin. Hinahihina. Anong nahihina? Yung parang kahiya-hiya. Ganun siya. Di ba tinamin taong papasok sa kulungan, tsura nila? Ganun. Sobra pa. Kahina-hina. Nakaposas. Yung posas niya, kamay niya papunta sa kanyang leeg, nakaganyan. Tapos meron pa yung mukha niya nasa ibaba. Parang ano tawag doon sa tausog, ginuguyod siya. Ano ba yung sa ano niya? Parang hinihila siya. Paa ang nasa itaas, ang ulo niya nasa ibaba. Kaya ganun kahina talaga ang mga taong papasok ng impyerno. Nawa proteksyonan tayo ng Allah at ilayo tayo ng Allah sa mga taong o magiging isa sa mga taong makapasok ng paraiso. Humingi tayo ng proteksyon galing sa Allah subhanahu wa ta'ala. So yun ang nakuha natin sa English natin, sa English kanina. Next, continue tayo. Continue. Nasaan ka na? May time pa ba? Okay, next. Dito na. Ang next magbabasa Aurora. Maria Aurora. Yes po. Mayroon pa tayong 7 minutes. Yala. What is the proof the fact that fear of Allah is an act of worship? The words Ano of daw Allah. ang daw ang proof natin, ha? Sige. And And do not fear them, but fear me, if you are true believers. aywa. So ang sabi ng Allah, fala takhafuhum. Huwag kayong matakot sa kanila. Wa khafuni, matakot kayo sa akin at matakot kayo sa akin. In kuntum mu'minin, kung totoo kayong believer. So dito, kung may mga kinatatakutan tayo na bagay, kaya tayo hindi makapagsamba kay Allah, wag. Dapat hindi tayo mag-alanganin. Halimbawa, kapag nakauwi na tayo sa mga relatives natin sa Pilipinas, takot tayo sa kanila. Na ipakita na tayo ay nagsasala, tayo ay Muslim. Anong sabi sa atin ng Allah? Okay, matakot sa kanila. At matakot kayo sa akin. Kasi may mga tao, dahil sa takot nila sa mga nasa paligid nila, yun ang maging dahilan, hindi na sila sumasamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sinabihan na tayo ng Allah, huwag kayong matakot sa kanila. Matakot kayo sa akin. Ay matakot tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Continue, Aurora. What is the proof of the fact that hoping for the mercy of Allah is an act of worship? The words of Allah. So let him who hopes to meet his Lord do good deeds, and let him worship none besides Allah. Okay, anong sabi ng Allah? فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Kung sino man, ang sino man gusto niya, meron siyang pangarap na mamimit niya, makipagkita sa Allah subhanahu wa ta'ala sa kabilang buhay, فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. Dapat gumawa siya ng gawaing mabuti. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. At huwag siyang magtambal sa pagsamba niya sa Allah subhanahu wa ta'ala. And then, punta tayo sa ano ulit? Sa kabila. Saan yan? Dito. So dito na. Wadalilul khawf, ang dalil natin na ang takot ay isa sa mga uri ng ibada, takot sa Allah. Qaulu ta'ala, ang sabi ng Allah, fala takhafuhum o khafuni in kuntum mu'minin. At huwag kayong matakot sa kanila, o khafuni, matakot kayo sa akin. Matakot tayo kay Allah, in kuntum mu'minin, kung tayo ay mga believers. And then, ang dalilur raja, anong raja natin? Yung hope. Hoping na makukuha natin ng reward, hoping na makikita natin ng Allah. So, ang sabi dito, ang dalil natin, basihan, ang sabi ng Allah, pamangka na ang sino man nangangarap na makikita niyang Allah, mamimit niyang Allah,
falyamal amalan saliha, at dapat siya ay gumawa ng gawaing mabuti. Wala yushrik bi ibadati rabbih ahada, at huwag siyang magtambal sa Panginoon niya kahit anumang katiting na pagtatambal. So hanggang dito muna tayo. Okay, naka-prepare na ang quiz nyo. I-check na lang. No, teka lang. Okay, at lumiit yan. And then, nandito. Nakaano na rin ang module nyo, ha? Nandyan na yung English at saka Arabic ng module nyo. Pinost ko na rin. Paki-check na lang. Wait. Check natin. Dapat i-assign na agad. Post ko sa group. Nasaan na bang ano natin? Nasaan na ba yun? Diyan ka nga sa taas. B1, term 3. Andyan yung ano nyo. Andyan na yung quiz nyo sa group. Sa WhatsApp nyo. Pagkatapos nyo mag-quiz, huwag nyo kalimutan attendance. Bago tayo mag-out, attendance muna. And then, saka kayo pwedeng mag-out. Saka kayo pwedeng lumabas. I'll stop live. Later on, we will wait them until they finish their attendance. And then Okay. then you will stop living it. Okay. We will give them 5 minutes until 7:50 to fill up their attendance, okay? Okay, stop. Okay, meron na. Individual. Si Yusuf, mashallah. Si Aurora. 5 din, mashallah. Si Afrah, anong nangyari si Afrah? May mali ka isa. And then, si Janna. Mashallah. Hindi nag-live si Janna? Andito pala si Janna, oh. Hindi ko napansin. Charville. Mashallah. Then, inshallah po, ako na lang po bahala, Ustad. si Roms. Ano ko na wrong, Roms? May link naman po. Okay, next. Si Nisha. Okay, pa-cancelan nyo na. Ang ano nyo, huwag nyo kalimutan. Attendance. And then mag-like kayo pagtapos na. And then you can leave. Attendance muna, attendance. Wajib. Wajib ang attendance. Opo,
Okay lang daw kung 4 to 3 minutes. Si Kasi Mama Z. Inshallah po. Ilan si Mama Z? 5. Alhamdulillah, at least 4, 5, 4, 5. Walang nakakuha ng 3. Enough na yon. Mag-like tayo kung naka-attendance na. Na-fill up nyo na yung attendance kay Ustad Amer. Minutes daw po, isupervise po natin na mag-provide po sila ng outcome kasi po parang bago rules po ng Ustad Amer kasi marami daw po problema sa attendance. Opo. Sensya na po, Ustad. Maglagay na tayo agad ng grade. Bakit yung iba wala dito? Yung pag-fill up po muna. Sino ba? Unahin natin. Si Mama Z. Nasaan si Mama Z? Wala si Mama Z ah. Paano ko malagay yung grade ni Mama Z? C5. Yumi. Kasi daw po, Ustad, marami daw po nagkakaroon ng problema sa attendance. Tapos marami nagsasabi nag-fill up daw po sila pero hindi daw Si na-record. Yusuf. So, nagkakaroon Kapag tapos na kayo mag-attendance, pwede nang umali. Hindi pala. Bahala ng moderator nyo. After the attendance, moderator, what they will do? Opo. Moderator. Moderator. After attendance, what they will do? After they do the attendance, they should write out in the chat box and then they can leave. Otherwise, you will be marked late. Charville, 5. Stop the live already? You stop it? Not yet, Ustad. Stop it now.